Sa bawat araw na ipinagkakaloob sa atin ng ating Diyos, siya ay laging naghahanda ng mga biyayang ipinagkakaloob sa bawat isa. Nawa sa mga oras na ito ay handa tayong tumanggap ng mensahe mula sa Panginoon, na kung saan ang Tuesday Gospel ay papaalalahanan tayo na maghanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang papuri sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo. Maraming pong salamat. Muli, ang Facebook Live ay ginagamit mo upang magbinhi ka ng iyong mabuting balita. Ang Diyos ay dakila, malinis, kapuri-puri. Bagamat makasalanan tayo, patuloy pa rin niyang nire-reach out tayo sa social media upang makapagnilay ng kanyang mga salita. Lumapit po tayo na may kababaang loob sa Panginoon at humingi ng kapatawaran. Ang paglilinis mula sa puso ko, Panginoon, ay aking makamtan mula sa iyong pagpapatawad. Ano po man ang aking nagawang kasalanan sa nakalipas na oras, linisin mo ako, O Lord, at pagkalooban mo ng karunungan, discernment, at pupusin nawa ako ng banal na Espiritu upang magamit mo ang aking tinig at papapahayag ng iyong mensahe sa bawat isa. Dalangin ko din, Panginoon, na makakarinig ng Tuesday Gospel. Muli ikaw ay nakakabatid ng bawat iniisip po namin, ng bawat po pinagdadaanan naming pagsubok. Panginoon, sa mga oras na ito ay kapahingahan ang aming hiling. Mula sa mundong magulo at puno ng mga problema, manahan ang iyong banal na Espiritu sa puso namin. Ikaw po, gusto namin maitaas sa Facebook Live na ito. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Ang banal na Espiritu, ang iniwan mo, Panginoon, na patnubay sa amin. Nawa patnubayan kami at ilawan ang aming daan patungo sa kalangitan sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng mababang kalooban sa pakikinig nito na maisabuhay namin at maibahagi sa iba. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tungkol sa pagkawasak ng templo. Pinag-uusapan ng ilan sa kanila ang templo.
ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Mga kahirapan at pag-uusig na darating. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? Ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasala sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nawa, payapa ang inyong kalooban sa mga oras na ito, ano man ang pinagdadaanan nating pagsubok, nawa hindi maging hadlang yon upang tayo makapagnilay ng mabuting balita. Amen. And of course, welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita araw-araw po through social media, kamukha po ng Facebook Live. And ako po si Sister Angelica, taga Bulacan po ako, isa po akong Katoliko. At ang Word of God na ito ay nag-start pa noong August 5, 2019. And of course, ang pagbasa po natin ay nagmula po kay San Lucas chapter 21 verses 5 to 11. At ito po tungkol sa pagkawasak ng templo, mga kahirapan at pag-uusig na darating. So, ngayon po ay hindi po lang ngayon. Kahapon po ay November 28, 2023 at Tuesday Gospel po yung ating pagninilayan. Yun naman pong November 29, 2023, Wednesday Gospel. Mamayang gabi pa po yun, alas 6. Na kung saan kung lolobin ng Diyos, magkaroon tayo ng guest preacher na si Brother Jerry Agate. Pero sa ngayon po, yung Tuesday Gospel muna po na ang pagnilayan po natin bilang pagkaing spiritual. So, balikan po natin yung binasan po nating Gospel. Tungkol sa pagkawasak ng templo. Pag narinig po natin salitang pagkawasak, ibig sabihin, sira, ano na siya, yung pangit ng tingnan. Sa madaling salita, negative ang dating na salitang pagkawasak. At yung templo naman, masasabi natin ito yung lugar na kung saan pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Na kung saan pwede kang magdasal, tahimik, nandun ang Panginoon. Amen. At ang panahon po ni ng mga hari, ay may mga templo na po talaga, kamukha ni Haring Herodes. Na kung saan nagpatayo siya ng isang maganda talagang kumikinang sa ginto na templo, na kung saan ang Diyos ang siyang nag-utos sa kanya kung paano ito gagawin o itatayo. And of course, templo ay makikita natin yan, yung talagang maraming ginto. Kumbaga, malayo ko pala, makikita mo na yung pagkinang ng templo. And of course, nandun yung mga mamahaling gamit noon sa panahon ng bayang Israel. Pero, syempre, noon yun. Pero ngayon, wala na yun. Wala na yung templo na dating hinahangaan at pinupuntahan ng mga iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. Kasi, kung pupunta ka ngayon sa bayan ng Israel, pader na lang yung makikita mong templo. Giniba na, nawala na. So, kung may mga taong gusto magkaroon ng prayer request, sinisingit na lang nila yan sa pader. Doon na lang nila inilalagay. So, ibig sabihin, wala talagang nagtatagal na mga material na bagay dito sa mundo.
lahat may katapusan. So, yun po yung paglalarawan ng templo dito sa ating mabuting balita. Sapagkat sinabi din ng Panginoong Yesus na darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. So, narealize po ba natin na kung yung talagang sikat at pinakamamahalin na templo nasira, naguho, how much more po kaya yung mga bagay na meron tayo ngayon sa mundo? Wala po talagang mananatili. Lahat ay temporary. Kaya sabihin niyo pang nakapunta na kayo sa pinakamagandang lugar, nasuot niyo na yung pinakamamahaling damit, nagamit niyo na yung pinakamamahaling pabango, nakain niyo na yung pinakamamahal na steak sa buong mundo. Hindi yon mananatili. Lahat ay mawawala. Tulad ang sinabi ng Panginoong Yesus na lahat ng bagay sa mundo ay maglalaho. Ngunit ni isa sa salita ng Panginoon o ng Diyos ay hindi mawawala o hindi maglalaho kailanman. Amen. So, marapat lamang na lagi nating isipin na temporary lang ang buhay. Temporary lang yung ginagawa natin, temporary lang yung kasama natin pamilya, temporary lang yung trabaho. Lahat may ending. Kung may beginning, may ending. Amen. So, yung templo naman spiritually, kasi kapag tayo po ay nakikinig ng mabuting balita, dalawang side ng storya ang gustong iparating sa atin ng Panginoon eh. Una, yung physical story, pangalawa, yung spiritual story o spiritual message. Na kung saan, ano ba yung templo? Sa atin po, maaaring itanong sa atin ng Diyos ngayon, ano ba yung templo na pinapahalagahan natin sa buhay natin? Yung ba yung templo ng kayamanan? Yung ba yung templo ng kasikatan? Templo ng kapangyarihan? Templo ng bisyo? Templo ng kung ano-ano? Templo na nagre-represent sa buhay natin na hindi tayo magiging masaya kung wala yung bagay na yun. Kasi di ba, dinescribe nga yung templo bilang isang napakaganda at kumikinang talaga na lugar. Sa buhay din natin spiritually, marami tayong templo na gustong wasakin ng Diyos. Kasi yung templo na yun, mas pina-priority natin kaysa sa Kanya. Halimbawa, yung templo mo, napapamahayan ka ng galit sa puso mo. So, paano mananahan ang kaharian ng Diyos kung sa templo ng katawan mo? Kasi nga, di ba, dapat our body is a temple of the Holy Spirit. So, kung puro galit ang nandiyan dyan, so paano na lang? Amen? Paano na lang? Mahirap yun. Kaya kinakailangan, alam natin yung mga bagay na nagiging hadlang para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Nagiging hadlang para tayo makapunta sa langit. Amen? Mga templo sa buhay natin na dapat sa mga oras na ito, tayo mismo ang nagwawasak. Kasi pag hindi tayo wawasakin ng mga templo na yan, yung mga kahinaan natin na yan, yung mga kasalanan natin yan, dyan ang sisira sa atin. Amen? Ang bawat meron tayo, pinapahiram. Pansamantala lamang. Kaya dapat mas nakafocus tayo sa spiritual life natin. Dapat ang Holy Spirit bilang gabay na iniwan sa atin ng Panginoon Yesus, lagi nandito dapat lagi yan sa atin. Kasi ang Diablo gusto niyang wasakin ang templo na dapat panahanan ng banal na Espiritu. Ang gusto ng Diablo, siya ang manahan sa katawan natin, sa isip natin, sa buhay natin. Na maganda lang, no? Kumbaga, ang ino-offer ng Diablo ay isang magandang templo. Halimbawa, yung templo na yun ay tungkol sa pera, tungkol sa mga material na bagay, tungkol sa kasikatan. Maganda kung mag-offer ang Diablo. Hindi naman lalapit sa atin ng Diablo ng pangit yung itsura niya, nakakatakot. Siyempre, mag-aanyong anghel siya para tayo maakit. Amen? Kasi, gusto niyong wasakin yung relasyon natin sa Panginoon. Gusto niyong wasakin. Kaya dapat pala ngayon, nagde-decide na tayo
sa mga templong kinahuhumalingan natin dito sa mundo. Kasi mawawala lahat yan. Wala. Yung mga kinababaliban ng mga kabataang wifi, internet, wala yan. Templo yan eh. Pinananahanan niya minsan ng mga kasamaan, mga panonood ng mga pornografiya. Amen. Pero dapat, ang salita ng Diyos ang siyang naiipon natin sa ating buhay, sa ating puso. Kasi yun ang magbibuild ng relationship natin kay God at yun din ang magbibuild ng room natin sa heaven. Amen. Kaya itanong na natin sa sarili, ano yung templo sa'yo? Yung hindi ka mabubuhay nang wala yun, na ano yung templo na masasabi nating nagiging dahilan para mapalayo ka sa Panginoon. Kung hindi yun nakakatulong to glorify God, wasakin natin. Because we have our free will. Meron tayong free will para wasakin yung mga bagay na dapat nating alisin sa buhay natin. Bisyo, kasalanan, galit. Amen po. At tungkol naman po sa mga kahirapan at pag-uusig na darating, dumating na. Ang dami ng mga sakuna ang nangyari sa mundo. Mga lindol, mga bagyo, mga tagutom, mga gera, mga physical na kahirapan na naranasan ng tao. Ito nga lang nakaraan, di ba, pandemic, isa pa yan, na mga sakit na laganap sa buong mundo na naranasan natin. Amen. Bukod pa doon sa mga personal nating mga sakit na nararanasan, kamukha halimbawa ng high blood, diabetes, cancer. Ang daming pag-uusig na mangyayari sa daigdig na talaga namang naranasan natin. Kapag nakakilala ka sa Panginoon, maraming uusig sa'yo. Mismo ang sarili mo, uusigin ka ng konsensya mo. Amen. Maraming mga bulaang propeta na ang naglalabasan, na nagsasabi sila ang sugo ng Diyos, ang bagong sugo ng Diyos. Amen. Kahit na ang salita ng Diyos ay ginagamit para mailigaw ang mga tao sa pananampalataya. Ang social media, pwede maging templo natin yan. Kung saan doon tayo titingin, doon tayo mag-idol, ng mga vlogger, ng mga sikat na personalidad, artista, politician, pwede silang maging templo, maging halimbawa. Buti sana kung magandang halimbawa ang kanilang pinapakita. Kung nag-glorify ang Diyos sa kanilang mga ni-spread, sa mga content nila, sa kanilang pages, or sabihin natin mga TikTok, Facebook, Instagram. Amen. Kaya mag-iingat tayo, pinag-iingat tayo ng Diyos sapagkat malaki ang epekto ng social media sa atin. Nag-feed to ng information na hindi natin namamalaya na itinatago yung katotohanan. Kaya tayo, nagbibuild tayo ng templo, ng tiwala, doon sa mga tao na hindi naman pala talaga si Lord ang gustong itaas, kundi ang kanilang sarili. Ingat tayo doon. Amen. Mag-ingat tayo sa mga nagko-comment tayo, nagla-like, nag-share ng mga content na akala natin, tama na yung ginagawa nila, i-share nga nito. Sana all. Okay, minsan mali na nga, mortal sin na nga yung ginagawa ng mga sikat na personalidad. Sinasabihin pa natin ng God bless your relationship. Kapatid, huwag natin gagamitin ang pangalan ng Diyos sa mga ganyang comment. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay banal. Kasama po yan sa isa sa mga 10 utos ng Diyos na huwag natin, do not put the name of God in vain. Huwag natin gamitin ang pangalan ng Diyos. Kahit dati nga noon, nung ako hindi pa nakakilala sa Panginoon, minsan di ba merong expression na, ay Diyos ko, pag nagugulat, alisin natin yan. Yung pangalan ng Diyos, saka yung langit, yung word na langit, huwag nating gagamitin yan. Kahit na joke, kahit na ginagamit yan to glorify God. Amen. Ang daming, ito kasi mga nakaraang gospel, tungkol hato sa paghahanda ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. At natapos na nga po yung Christ the King. Natapos na nga. Pero hanggang ngayon, sa kahapon, Tuesday Gospel. Actually, nag-Facebook Live na ako kahapon ng Tuesday Gospel. Kaya lang di ko napansin na off ko pala yung
microphone nung cellphone ko. Kaya isang oras ako halos nagsasalita, wala palang sound. Anyway, ito kaya nga inuulit ko po ngayon sa tulong ng Panginoon. So, tayo po ay pinaghahanda ng Diyos. Araw-araw na ginawa ng Panginoon, tayo ay laging naghahanda. Amen? Naghahanda tayong pumasok sa trabaho, sa eskwelahan, yung mahanda tayong magluto, laging may paghahanda. Kung yung mga bagay na yun, na araw-araw natin ginagawa, ay pinaghahandaan natin, bakit hindi natin unahing paghandaan ang pagbabalik ng Panginoong Yesus na parang magnanakaw? Anytime. Kaya lang parang siguro, parang na brainwash, o parang paulit-ulit na lang nating naririnig yan. No, darating ang Panginoong Yesus. Hindi naman dumarating eh. Namatay na yung ninuno namin, hindi pa rin dumadating. Ayun nga eh. Ganun ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Ganun. Kaya nga di ba sabi doon sa gospel na may mga darating na mga kakilakilabot na mga bagay. Magkakasalot sa iba't ibang lugar. Excuse me. At nangyari naman yun. Pandemic. COVID. Ang hirap, di ba? Di ka makalabas nang wala kang mga card na mga ID na yan, ng mga ang dami, no? Di punta ka sa isang lugar, kailangan mo pang meron kang katibayan na vaccine card, yan. Ang hirap nung pinagdaanan natin COVID. May mga iba, hindi na kinaya, nagpakamatay, nawala ng pag-asa, na-depress, kasi nawala ng trabaho. Amen? Pero hindi niyo napansin, maraming mga sakunang nangyari sa mundo, kamukha nung tsunami sa Japan, bagyo, lindol. Pero itong pandemic, meron kayo dapat mapansin eh. Mapapansin nyo kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos kasi COVID pa lang yung pinadala niya. Kung tutuusin sa sobrang sama natin ngayon, the evil generation, isang kisap mata lang ng Diyos. Papadala na niya ang Panginoong Yesus. Pero yung pag-ibig ng Diyos, sinasamantala natin. Inaabuso natin. Kumbaga sa tao, porke mabait yung tao, inaabuso. Pero lahat may hangganan. Paano kung dumating na yung hangganan? Na tapos na ang habag ng Diyos. Eto na, paghuhukom na. Anong ihaharap natin sa Kanya? Kapag yung mga templo na meron tayo noon sa mundo, na kinababaliwan natin, kinahahuminan natin, mapatao man yan, material o pangyayari, wala na. Ando na tayo, just imagine, lahat ng tao sa mundo, nandun na sa paghusga. Saka pa lang ba tayo magbabasa ng Bible? Saka pa lang ba tayo magbabalik loob sa Diyos? Parang naman, parang kaya naman kay Lord. Parang hinuli natin siya. Pero nung nandoon na siya, tsaka pa lang tayo magbabalik loob. Parang yung pag bigla na lang lumindol, tsaka naaalala si Lord, oh Lord, ako lumindol. Pero pag walang lumindol, hindi naalala ang Panginoon. Pinapaalala sa atin na, eto na yung masunugan ka, ang hirap. Sabi nga, buti na yung manakawang ka kaysa masunugan ka. Kasi pag nanakawang ka, yung butas na medyas mo, hindi naman pag-interesan yan pag nasunugan ka lahat, kahit buhay, pwedeng mawala. Amen? Kung yung mga physical, na nakikita nating mga sakuna, mga kahirapan, masakit. Yung paggutom, hirap nun. Ibang kahit may pera ka, hindi ka makabili kasi wala ka na mabili kasi tagutom na Masakit na yung tiyan. Magkakasakit na. Yung ba tipong pag nauhaw tayo, automatic, hahanap ng tubig para mainom. Gutom ang tiyan, kumakalam, automatic, kakain. Ba't hindi maging automatic sa atin na araw-araw nating hangarin na makarinig ng mabuting balita? Kasi, hindi lang naman tayo nabubuhay bilang katawang lupa May kaluluwa tayo. May espiritu tayo. Paano na lang yung gutom na espiritu natin?
Kaya kung mapapansin niyo, madali tayong matukso, mahulog sa kasalanan. Kasi gutom eh. Amen. Kaya nga ang Panginoong Hesus kapag nagpapagaling siya mga bulag nakakakita, mas gusto ng Diyos yung spiritual na kabulagan, mapagaling. Kasi lahat tayo maaring normal ang paningin natin kahit ba nakasalamin ka na Pero, bulag tayo spiritual. Maaring wala tayong ketong physical, pero spiritually, punong-puno tayo ng ketong. Inuubos ng ketong, spiritual na ketong nakasalanan yung ating relasyon sa Panginoon. Hanggang sa makita natin, wala na palang natirang parte. Pagka-paralisa, spiritual paralyzed. Maaring sa atin, nakakalakad tayo, iba nakakapag-jogging pa, nakakapag-gym pa, kakasayaw. Pero spiritually, paralyzed pala tayo. Hindi tayo makagalaw. Hindi ko sabihin, hindi tayo makagalaw na makahindi sa kasalanan. Yung man tayo kontrolado ng kasalanan, kontrolado tayo ng bisyo, yung bisyo ang nag-uudyok sa atin na ito gawin mo, ito gawin mo. Yung galit ang nag-uudyok sa atin, pinaparalyze tayo. Hindi lang natin nararamdaman kasi nakabase tayo sa, sabi nga kung ano yung nakikita, to see is to believe. Ang sabi ng salita ng Panginoon, live by faith, not by sight. Amen. Bingi. Spiritual na kabingihan. Amen. Yung bang naririnig mo na yung salita ng Panginoon, pero parang pumapasok lang siya sa kanan na malabas sa kaliwa. Hindi natin sinasapuso. Ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay kayamanan. Akala natin, ang kayamanan ay yung milyonaryo ka, bilyonaryo ka, kilala ka sa buong mundo. Hindi yun Karukhaan yun sa paningin ng Panginoon. Ang tunay na kayamanan ay yung may relasyon ka sa Diyos. Sumusunod ka sa utos ng Diyos. Yun ang totoong mayaman. Mayaman ka ba sa mayaman? Kasi, ang kayamanang meron tayo ay yung kayamanang mula sa Panginoon. Mahirap maunawaan ang salita ng Diyos kung wala yung puso mo dun. Sabi nga, kung nasaan ang puso mo, kung nasaan ang kaligayahan mo, nandun ang puso mo. Kung masyado tayong maligaya, nagpapasaya sa atin yung mundo, barkada, walang hintong pag-inom, pakikipag-away, pagnanakaw. Amen. Mga iba't ibang klaseng kasalanan, hindi talaga natin mapapansin na tayo ay naliligaw na ng landas. Nabuhay nga tayo physical, kompleto, pero spiritual, bingi na pala tayo, bulag na pala tayo, may ketong na pala tayo spiritually. Amen. Ang habag ng Diyos. Pasalamat tayo. Thank you, Lord. Pandemic pa lang. Meron pang pagkakataon para kami magbalik loob. Which is nangyari na nagkaroon tayo ng time with our family. Diba? Pero ito, bumabalik na naman sa dati. Busy na naman ang mga tao. Nakalimutan na naman yung epekto, yung aral ng pandemic. Ano na naman ang pinaghahandaan natin? Hindi masama ang mangarap, hindi masama ang gusto kong mapatapos ang aking mga anak, gusto kong magkaroon ng bahay, ng negosyo. Never yang magiging masama sa paningin ng Diyos. Ang ayaw lang ng Diyos, mas nauuna yung kesa sa Kanya. Mas nakakalimutan mo na magdasal dahil sa sobrang busy mo. Sa gabi, pagod ka na stress ka na, nakakalimutan mo na magdasal para humingi ng tawad, magpasalamat. 24 hours yung ibigay sa atin ng Panginoon, hindi naman siya naghihingi ng quantity time but the quality time. Amen. Ano pang gusto natin? Yung maramdam natin yung puot ng Diyos? Masakit, mahirap yun pag yung puot na ng Diyos ang nakamta natin. Sa mga pagbasa, sa mga kwento, hindi lahat ng nagsasabing Lord, Lord ay papasok sa langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lagi kong sinasabi na ang totoong problema ng bawat isa sa atin ay kung paano tayo makakapasok sa langit. Mas matindi pa yan sa problema mo sa pera ngayon. Mas matindi pa yan kung anong meron kang sakit ngayon. Kasi lahat ng ito, panglupa lamang. Hanggat hindi tayo nakakarinig ng pangungusap mula sa Diyos na ikaw
Anak ko, halika, you are good and a faithful servant. Pasok ka sa langit, makisalo ka sa aking kagalakan. Hindi pa tayo nakakasure na sa langit tayo. Although, nandun na yung opportunity. Muli na nabuhay ang Panginoong Jesus dahil binigay niya ang kanyang buhay. Andun na eh. May passport na eh. May ticket na eh. Kailangan na natin kumilos. Hindi na tayo yung pinako sa krus. Pero syempre, hindi papayag ang dyablo. Kailangan marami siyang makakuha sa kampon niya. Ano na lang ang impyerno? Dapat marami dun. Amen. Hindi talaga madali ang pumasok o sumunod sa kalooban ng Diyos o pumasok sa langit. Amen. Pero kung yung desire natin is talagang makasama ang Diyos, gagawin natin ang lahat para doon. Pero kung patuloy tayong mabubuhay sa nakikita natin sa mundo, hindi naman po lahat ng ginagawa ng tao sa mundo tama. Sa sampung nakita mo sa social media na ginawa ng idol mo, na vlogger, na gagayahin mo, hindi porke lahat sila ginawa yon, tama yon. Kaya nga kinakailangan lagi tayong nadidiligan ng mabuting balita. Para alam natin, meron tayong basihan na, teka muna, hindi to ang kalooban ng Panginoon. Pag ginawa ko to, paano na lang? Darating ang Panginoon anytime. Amen. Kung yung simpleng init nagre-reklamo tayo napakainit naman dito sa lugar na to. Much more pa kaya sa impyerno. Araw at gabi. Amen. Yung mga tipong susong iparating sa atin ng mensahe ng Diyos na yung mga bagay nga dito sa mundo, nagre-reklamo tayo Pag matraffic, mainit, walang pera, mas lalo na, pag wala na tayo dito, at sa impyerno tayo mapupunta. Amen. Kapag talaga tayo ay nagbabalik loob sa Diyos, pag-uusig, sino ang unang uusig sa atin? Ating konsensya. Kalaban natin mismo ang ating sarili. Biro mo, magbabalik loob ka sa Diyos, susuko mo lahat. Hindi ka na magsusugal, hindi ka na mambabae, hindi ka na maninigarilyo. Kalaban mo sarili mo. Pero gagawin natin yung lalabanan natin sa tulong ng Panginoon. Kasi nga, we are living now sa last days. At saka, araw-araw, nabubuhay tayo sa digmaang espiritual. Kahit maganda buhay natin ngayon, mayaman, wasagana, andyan digmaan between good and evil. Hindi natin nakikita yung kalaban natin pero nandyan yung kalaban natin. Parang leon na nag-aabang ng anytime na perfect timing para tayo lapain. Pero yung diablo na yan, talo na yan. Simula nang muling mabuhay ang Panginoong Jesus, nananalo na lang siya kasi yung free will natin, nibigay natin sa Kanya. Likas tayong makasalanan, so dapat meron tayong Holy Spirit. Flesh between Holy Spirit. Para sa ganun, natatalo natin sa tulong ng Diyos. Kasi di natin kaya talaga mag-isa. Ang hirap pa yung magpatawad. Kaya ba natin yon? Ang hirap. Ang Diyos at pag nagpatawad, tapos ang kwento sige, bigyan kita ulit ng pagkakataon. Burado na yan. Yung totoong pagpatawad tayo hindi mapagtanim pa tayo Amen. Hindi lang tayo mapagtanim, mapagparusa pa tayo at mapaghusga sa mga nagkakasala sa atin. So ano dapat ang panlaban natin yun? Yung bunga ng banal na espiritu. Yung self-control, yung love. Amen. Hanggat buhay tayo, andiyan nakabang ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, oportunidad. Kaya nga itong nagising tayo ngayong November 29, opportunity to. Dapat yung mindset natin, last day na to, mamaya nandiyan ang Panginoong Jesus. What would you do? Gagawin mo yung the best mo. Pero kung inisip natin sa isang linggo, sa susunod na buwan, ito yung problema ko, ito yung ano ko. Yung bang tipong balisang-balisa ka na sa araw na ito dahil ang iniisip mong problema yung pang isang buwan pa, sa susunod na buwan pa.
Huwag ganun. Hindi natin sure kung darating pa nga yung mga oras na yun eh. Walang nakakasiguro sa atin kung kailan tayo kukunin ng Diyos. At kung kailan darating ang Panginoon. Pero yung kukunin tayo ng Diyos, sigurado yun. Lahat tayo mamamatay. Amen. Yung pagdating ng Panginoong Jesus, ang tanging Ama lamang nakakaalam. So kung sigurado tayo na tayo mamamatay anytime, huwag natin sabing malakas tayo ngayon at bata, minsan meron lang diyang nadaan, nabagsakan ng hollow blocks, patay. Amen. Kailangan laging handa tayo. One time, big time. Minsan lang tayo mabubuhay. Sana alam natin ang kalalagayan natin sa harap ng Diyos. Amen. Alam natin na siya ay Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. Tayo ay kanyang servant. At ina-expect ng Diyos yung good, tsaka faithful servant. At kapag ganun ka, yung mga kahirapan, pag-uusig, magiging na yan magiging magaan na. Alam mo yung taong may problema, pero hindi mo kita sa mukha. Kasi nandun ang Panginoon. Pero yung taong punong-puno ng makeup, ang mukha, hindi maitago yung problema Nakikita kasi sa mata yan yung aura. Sabi nga, our eyes is the window of our soul. Walang problema sa mundo. Lahat meron. Normal yun. Hindi ka tao pag hindi ka nakaranas ng problema. Ang mahirap, kilala mo na ang Diyos, namang problema ka pa. Okay. Ang gusto lang sabihin sa atin ng Panginoon is, ano ba ang mga pag-uusig na meron ka ngayon? Kinakalaban ka ba ng mahal mo sa buhay? Meron ka bang kakilala na sinisiraan ka? Ano ba mga kahirapan na meron ka ngayon sa pera, sa relasyon? Ano? Sunugan ka ba? May sakit ka ba? Ganito lang yun Ang gusto ng Panginoon, ang dapat maging laman ng ating isip from Philippians chapter 4 verse 8 ay mga bagay na malinis, marangal, kapuri-puri. Mga positibong bagay. Wala namang kasing mangyayari kung magne-negative pa tayo. May problema na nga may sakit ka na nga sa puso, pinoproblema mo pa. Di lalong bibigat. Manong ba naman yung pagre-reklamo, palitan natin ng pagpapasalamat. Lord, may sakit ako sa puto. Sa puso. Pero Lord, salamat, nakakakita pa ako, nakakalakad pa ako, nakakakain pa ako. Nagagalaw ko pa yung mga kamay ko, nakakatulog pa ako. Ang daming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Hindi yung minsan nawalan ka na ng pera para bang katapusan ng mundo mo. Namatay lang yung aso mo, parang, amen. Of course, meron tayong mga natural na feelings bilang isang tao. Pero hanggat maaari, pag nakakilala tayo sa Panginoon, dapat nag-iiba na yun. Hindi na tayo dapat ganun tubugon sa mga pag-uusig at kahirapan na dumarating sa atin. Useless lang na problema na pinoproblema mo pa sa pamamagitan ng nakasimangot, galit, stress, depress. Yan ang gusto ng dyablo. Mas malaki ang Diyos kahit sa anumang problema. Huwag tayo mag-focus. Kaya natin hindi nasusolve ang problema natin kasi kulang na kulang tayo sa pagpapasalamat sa Panginoon. Ipagpasalamat ang lahat ng bagay, sabi ng Diyos. Good or bad, be thankful to God. Kung minsan nga, kapag mayroon tayong problema, saka pa natin nakikilala ang Panginoon kung puro na lang kaligayahan sa mundo, paano na yun? Kailangan natin maramdaman yung salitang lungkot. Diba? Para alam natin kung ano yung saya. Yung mga problema natin, hindi natin maiwasan yan. Kahit na mga lingkod ng Diyos kahit nga ako ipinapanalangin ko na sana ganito, ganyan. Ilayo ang sasakit ang pamilya ko, nagkakasakit pa rin. Alam mo kung anong dapat natin ipanalangin? Kamukha ng sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Kasi sabi ng mga alagad, dagdagan niyo po ang aming paano manalangin, no? O dagdagan niyo po yung aming pananampalataya. Sa pagpapanalangin natin sa Diyos, lagi nating sabihin, Lord, dagdagan mo yung faith ko sa'yo. Para pag dumating yung time na may nagkasakit, may namatay, may nasunog, o ano man na hindi ko na-expect, nandun yung faith. Hindi nawawala. Amen. Always ask for additional faith.
Yung faith mo, ganito kalaki. Sa susunod na araw, mas malaki. Sa susunod na araw, mas malaki, malaki. Para marami kang reservation ng ano mo, ng faith mo kay God. Sa dami ng faith mo na reserve na yan, meron kang peace of mind, meron kang love, nagagamit mo sa sarili mo, na-share mo pa sa iba. Amen. Kasi talagang, whether we like it or not, may mga dumadating na mga pangyayari na hindi natin na-expect. Kaya kailangan napakabalaki yung pag-ibig natin sa Panginoon. Titiwala tayo sa Kanya. Namatayan ka ng kaisa-isang anak mo, thank you Lord. Salamat Lord pinahiram mo sa akin ng 5 taon yung mga anak ko Ay Lord, may sakit ako, thank you Lord kasi ganito. Yung bang palitan mo ng pagpapasalamat yung reklamo. Wala kasing mangyayari kung reklamo tayo ng reklamo Hindi natin makita ang kabutihan ng Diyos. Ang mahirap pa, ang dami-daming biyaya ang pinagkaloob ng Diyos, pero dumating yung pag-uusig at kahirapan, tinatalikuran natin ng Panginoon. O pag halimbawa naibigay na ng Diyos yung kailangan natin, babay na Lord, kalimutan na. Ang Panginoong Yesus, naranasan niya ang iba't ibang klaseng pag-uusig, panghusga, paglilibak. Naranasan niya yung mga kahirapan. Amen. Pero napagtagumpayan ng Panginoong Yesus. Ano yung kanyang secret? Hindi siya nawalan ng koneksyon sa Diyos Ama. Lagi siyang nananalangin. Lagi. Yan sana ang tularan natin. Lagi tayo mananalangin. Lalo na sa panahon ng tukso. Diba? Well, kasi pag panahon ng tukso, nakafocus ka dun sa tukso. Magdadala sa iyo sa kasalanan Pray. Our Father. Diba? Kasi ang Panginoong Yesus, dumating yung time sa kanya na nanalangin siya sa Diyos na alam na niya darating na yung panahon na ipapako siya sa krus Pero nasabi niya, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo mapangyari. Alam niyo, mawala man ang lahat sa atin, ang ating pamilya, ang ating kabuhayan, kahit ang buhay natin. Pero ang Diyos ay nasa sa atin. Kahit anong pag-uusig yan, hindi tayo bababa, hindi tayo babagsak. Like home on Job. Very blessed siya sa pamilya, sa kabuhayan, kasi matuwid siya sa paningin ng Panginoon. Pero pinahintulutan ng Diyos na mawala muna lahat yun. Pero hindi nawala yung faith niya. Tayo, ano ba yung mga pag-uusig na dumadating sa buhay natin na bumibitaw na tayo sa Diyos? Na ayaw ko na Lord, hindi na ako naniniwala sa'yo. Amen. Ang hirap mag-build ng trust kay God kapag nagtitiwala tayo sa sarili nating kakayanan. The foundation of love is trust, tiwala. Hindi ba katiwa-tiwala ang Diyos? Kahit sabihin natin nanalangin tayo hindi tinugon, may dahilan. Pero di dapat mawala ang tiwala. Yung lagi natin sasabihin, Lord, ito yung panalangin ko po, ito po, Lord, ito. Pero Lord pag hindi mo gusto, ang may bibigay, yung will mo po ang gusto ko, hindi po yung will ko. Kasi nangyayari sa buhay talaga natin yan Maganda naman yung hangarin natin, maganda naman yung plano natin, pero hindi nangyayari Isipin natin na may plano pa ang Diyos na mas maganda. Amen po. Kung pinagkakatiwala lang natin yung ating mga plano sa Kanya. Yung bang bawat gagawin natin, kasama siya. Hindi tayo nag-iisa. Yung magde-decide tayo, kasama ang Diyos. Kaya nga kailangan lagi tayo nagdadasal, nakipag-usap sa Kanya. Kasi, whether we like it or not, may mga unexpected na nangyayari. Yung minsan, sumakay ka lang ng motor, bumili ka lang sa kanto, bigla kang nabangga. Amen. Kailangan handa lagi yung kaluluwa natin. Espiritu natin, para pag namatay tayo, alam natin na panatag ang kalooban natin. Kasi ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, hindi yung kinatatakutan. Kinasasabikan yan. Amen. Para siya yung sa talinghaga ng 10 dalaga. Na yung 5, naghanda, yung 5, hindi.
na darating yung lalaking ikakasal. Amen. Maganda ang offer sa atin ng Diyos. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumagi sa isip ng taong inihanda ng Diyos para sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. So, sandali lang naman yun eh. May problema bang hindi natatapos? So, kung ano may problema mo, sandali lang nga. Ilang taon ba tayo mabubuhay sa mundo? 70, 80, 90, 100 years old. Wala naman sigurong 200 years old na nabubuhay na tao sa panahon na ito. Kukumpara naman natin sa walang hanggang buhay na ino-offer ng Diyos. Pinapractice lang tayo. Ang ating pananampalataya ay parang ano yung ginto eh, dinadalisay. Para malaman kung tunay. Amen? Huwag tayo maniniwala sa mga fake news. Daming mga fake news ngayon. Amen? Ano ba yung mga kailangan talaga natin sa buhay natin? Una, dapat to glorify God. Paggising pa lang, hindi pa dumidilat yung mata, paggising pa lang ng diwa, glorify God. Purihin natin ng Diyos, pasalamatan for another day. Kasi bawat gising natin, nagre-recreate si God eh. Bagong umaga, bagong tao, at yung mga fake news na finifeed ng social media, ingat tayo dyan. Amen? Ingat tayo. Kaya ang maganda eh, nakikinig tayo ng gospel kasi good news. Kadalasan ng mga news sa TV, sa news, bad mood, no? Pero ang salita ng Panginoon, hindi. Binibigyan tayo ng pag-asa. Sapagkat dapat tayong maghanda sa muli niyang pagbabalik. Huwag nating baliwalain yun. Huwag natin sabihin, hindi natin pinapansin. Handang-handa ang dyablo. Marami ding silid sa impyerno. Di ba? Natin eh. Palakasin natin yung spiritual connection natin kay God. Dapat alam natin ang rason bakit tayo nilikha ng Diyos. Hindi para kumain at matulog at magtrabaho lamang at mangarap. Nilikha tayo ng Diyos dapat para sa Kanya. Kasi lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Bawat hininga, bawat kilos, bawat pagtibok ng puso sa Diyos. Hawak niya. Kung mahal na mahal mo yung asawa mo, anak mo, mas mahal dapat natin ang Diyos. Kung pinaghahandaan mo ang kinabukasan ng iyong mga anak, dapat mas pinaghahandaan natin ang kinabukasan natin kasama ang Panginoon. Amen. Kasi pag namatay tayo, hindi tayo ililigtas ng anak natin. Hindi tayo ililigtas ng asawa natin. Kanya-kanya tayong trabaho sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. Amen. Matuto tayong kumilala. Matuto tayong maghanda. Pag may birthday nga, nangungutang pa para lang may maihanda. Pagka piyesta ba't ang Panginoong Hesus hindi natin pinaghahandaan? Samantalang ang Panginoon, araw-araw naghahanda sa atin sa online piging through Facebook Live. Alam nyo ba itong Facebook Live na ito? Online piging to Online handaan to ng Diyos na kung saan inihain na niya lahat ang kanyang mabuting balita Amen. Ang gusto kasi natin tanggap lang ng tanggap yung nagbibigay, hindi natin sinusuklian. Salamat na lang sa Diyos. At nire-remind niya tayo. Malalaki na tayo Minsan nga kung kailan ba tayo tumanda, mataas ang pinag-aralan natin, yung mga simpleng kasalanan na tukso na dala sa kanan, natin ma-resist Bakit? Kasi nga, pinag-nibawahan tayo ng ating kahinaan bilang isang tao. Paghahanda. Okay? So, nire-remind ulit tayo ng Diyos sa mabuting balita na wasakin natin ang mga templo na nagiging dahilan, ibig sabihin ng templo, mga kasalanan, na nagiging dahilan para tayo ay maging pamahayanan ng banal na Espiritu ang ating katawan. Amen? Sapagkat lahat ng bagay sa mundo ay mawawala. Ngunit isang salita ng Panginoon, kahit isa, hindi maglalaho. At ang mga kahirapan at mga pag-uusig na darating, eto na yun, dumating na nga, darating pa, no? Pero higit sa lahat yung spiritual na pag-uusig, na kahirapan, diyan tayo dapat maging malakas.
upang sa ganon, ang buhay na walang hanggan ay mapasa atin. Yan ang pangarapin natin. Lagi ko pong inuulit-ulit yan, mindset. Dalawa lang ang ilagay natin sa ating isipan. Una, ang problema mo, paano ako makakapunta sa langit? Pangalawa, ang pangarap mo, paano ako makakapunta sa langit? Paano masusulat ang aking pangalan sa Book of Life? Yan ang totoong problema. Yan ang totoong pangarap. Kung mas nadadaig dyan ang mga makamundo nating pangarap at hanggang pamundo lang tayo. Amen. Karoon po tayo ng closing prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, ito sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso, at ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Muli salamat Panginoon sa pagpapaalala mo sa amin na kami dapat naghahanda anumang oras na ikaw ay darating na parang magnanakaw. Paalala mo palagi sa amin ng lahat ay hinihiram, pinagkakatiwala. Wala kaming pag-aari, Panginoon. Nawa, paghandaan namin ang muli mong pagbabalik. Kung kami maisama sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Lord, inilapit namin sa iyo ang mga templo ng kasalanan na patuloy namin ginagawa. Ang kahinaan namin, Panginoon, tulungan mo po kami. Wala kami magawa kung wala ka. Batid mo yung mga kahinaan namin at kasalanan paulit-ulit namin ginagawa, Lord. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami. Dalangin ko po ang mga taong may karamdaman, physically, in Jesus' name. Manalig tayo na ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling, hindi lamang physical, lalo na that Jesus is a divine healer. Na anuman ang ating karamdaman, anumang templong mawawasak sa relasyon natin sa Diyos, ay ating itakwil at manahan ng kabutihan at mga buhay na banal na Espiritu. Lord, I pray na ang lahat ng tao sa mundo ay ma-reach out ng Facebook Live na ito. Pagkagabayan mo po ako, bigyan ng magandang kalusugan, at gamitin instrumento lamang sa pagpapahayag ng mabuting balita. Lord, marami pong salamat. Balabikan namin nawa ang muli mong pagbabalik. Nawa manabik kami na makita ka ng harapan. Pero habang nandito pa kami sa lupa, Panginoon, kami may kababaang loob na lumalapit sa iyo upang laging bigyan mo kami ng karunungan, ng discernment to know the will of God. Come, Holy Spirit, we need you. Kailangan ka namin banal na Espiritu. Ano man yung mga pag-uusik at kahirapan na meron kami, Lord, in Jesus' name, mawawala ito sa pangalan mo kapag ibinigay namin ang total surrendering sa iyo, Panginoon. Pagkatatagan mo ang aming pananalig namin sa iyo, O Diyos. Ikaw ay isang Diyos na nagtagumpay, a victorious God. Alam namin magtatagumpay din kami. At hintayin namin na sa muling pagbabalik, sa oras ng paghusga, marinig namin ang salitang, "Halika ako, a good and a faithful servant, pumasok ka sa aking kaharian, pakisalo ka sa aking kagalakan." Ang lahat ng tinalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Muli, kung hindi nyo na umpisahan ang Facebook Live na ito, ang Tuesday Gospel, pwede po kayong magpunta uli sa replay sa aking Facebook account at saka sa YouTube channel. Type nyo lang po yung Angelica Dorde. Sa YouTube po, pa-subscribe na lang po. And of course, importante, i-share po natin ang Daily Gospel for the glory of the Lord. Utos po kasi yan ng Panginoon na dapat ipinamamahagi natin ang salita ng Panginoon.
Since madali na talagang gawin yan dahil sa social media, pindot-pindot lang, pwede na po natin i-post. Amen? And, ayun. Kung loloobin po ng Panginoon na mamaya ang November 29, 2023, ito po nga, Wednesday Gospel, mag-Facebook live uli po ako, alas 6 ng gabi. Meron po tayong guest preacher, si Brother Jerry na dati, from Life Watch. Okay? So, sana muli magkaroon tayo ng desire na makarinig. Kasi yung gospel po ngayon na inano ko is gospel para kahapon. Kasi po Facebook live ako kahapon pero walang sound. Napindot ko yung mute. Amen. And sana po, yun, mamayang gabi, alas 6, invite ko kayo sa Wednesday Gospel for November 29. And of course, isipin natin mabuti kung gaano tayo kamahal at kailangan handa tayo sa kanyang muling pagbabalik.
Amen. So maraming po salamat. To God be the glory.